Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay nagtungo si Young Master kasama ang ilang mga servant papunta sa ating bida. At kung saan ay ipinag-utos na rin agad ni Young Master na atakehin na raw ngayon din ang ating bida. Kaya naman nga heto at agad na ring nagsisugudan ang mga servant, subalit bigla rin namang umaksyon ang ating bida kaya't hindi siya naabutan ng mga ito, dahil nga sa lumipad siya agad paitaas. Kaya naman nga takang-taka itong sina Young Master sa kung papaano yon ginawa ng ating bida. At maya-maya nga lang din, habang nasa itaas ang ating bida, ang ginawa niya ay nag-ipon siya ng maraming dahon sa kanyang kamay at pagkatapos ay kanya itong ginamit na pang-atake, kung saan ay buong lakas niya itong itinaboy sa mga ito, dahilan nga para isa-isa ang mga itong matamaan sa iba't ibang parte ng kanilang katawan, kung saan nga ang bawat bahagi na matatamaan ng dahon ay bigla na lamang pumupulanzet ang dugo, dahil sa parang nagmistulan ng ang blade ang mga munting dahon na iyon. Hanggang sa maya-maya nga lang din ay makikitang naghandusay na ang mga walang buhay nilang katawan, habang itong si Young Master naman ay nakatayo lamang at hindi malaman ang gagawin, dahil sa pagkakabigla sa bilis ng pangyayaring ito. At dahil nga sa tila ba nakaramdam na rin ito ng takot, ay bigla na nga lamang din itong kumaripas ng takbo para tumakas at makalayo mula sa ating bida. Subalit agad rin naman itong pinatamaan ng ating bida sa may binti, dahilan nga para mapatigil ito sa pagtakbo, at sa sobrang sakit nga ay napapanganga na rin ito habang iniinda ang hapdi at kirot. Kasunod nga nun, ay nilapitan na rin ito ng ating bida kaya naman di moari ang pagmumukha nitong si Young Master. At pagkatapos nga ay tinapakan niya rin ng pagkatendi ang ulo nitong mayabang na ito. Hanggang sa bigla na rin namang dumating si Elder Go, at agad nitong sinabi na kung pupwede raw ay maawa na ang ating bida kay Young Master, habang sa likuran nga rin nitong si Elder ay nerin ang kapatid na babae ng mayabang na lalaking ito. Kung saan nga nang sandaling imulat ni Young Master ang kanyang mga mata ay nagulat ito nang makita ang kapatid niya. At tila nga nahahabag rin naman itong babae na napatingin kay Young Master, sabay sinabi rin niya na alam raw niyang hindi lang sa kanya makikinig itong kanyang kapatid kaya naman raw naglagay siya ng pinakang bubuntot at susunod rito kesa naman raw sa kung ano na namang kastupiduhang bagay ang gawin nito. At nagulat nga si Young Master sa sinabi ng kanyang kapatid na naging sanhi rin ng bahagya nitong pagkainis. At maya-maya nga, ay humingi na ng pasensya ang babae sa ating bida, dahil raw umano sa ginawa nitong kanyang kapatid, dulot lamang daw iyon ng pagiging bata at arrogante nito. Tumingin naman ng may pagkaseryoso itong ating bida, habang inulit niyang sabihin ang salitang bata at arrogante na parang nga bang hindi siya naniniwala sa dahilan na yon. Kaya naman nga rin ay muli niyang tinapakan ang ulo ni Young Master, dahilan nga para mapasubsob ng todo ang mukha nito sa lupa. Habang ang kapatid naman nga nito ay agad na nag-react ng todo, habang sinasabi pa na kung meron man daw siyang maling nasabi ay humihingi siya ng pasensya, basta wag na lang daw saktan ng ating bida ang kapatid niya. Sambit naman nitong ating bida, na tinangka nga raw siyang paslangin ni Young Master, kaya naman nararapat lang daw na pagbayaran nito ang lahat, sabay tanong rin niya sa babae kung ano raw ba ang handa nitong ibigay na kapalit para sa buhay ng kanyang kapatid. Sagot naman ng babae na ano raw ba talaga ang nais ng ating bida na makuha, para pakawalan na niya at hayaan ang kawawa nitong kapatid. At marahan naman ngang tugon ng ating bida na ang lahat raw ang kanyang nais. Bahagyang ang nagulat ang babae sa sinabi ng ating bida, kaya't tinanong rin nito kung ano ba talaga ang mismong ibig sabihin niya. Kaya't malakas ngang binigkas ng ating bida na ang gusto raw niya, simula ngayon itong babae at ang buong angkan nila ay kinakailangang ipagkaloob na sa kanya. Kaya naman nga nakisabat na rin sa usapan itong si Elder Go, at sinabi nitong mukhang nasisiraan na daw yata ng ulo ang ating bida, sabay tanong pa nito kung alam daw ba talaga niya kung gaano ka-powerful ang Lee family para naisin niyang masakop ang buong angkan nito. Kasunod nga rin nun, ay pilit na kinokombensi ni Elder Go ang babae na hanggat maaari daw ay wag itong papayag sa hinihinging kapalit ng ating bida. Sabay sinabihan rin nito ang ating bida, na baka naman daw pwedeng iba na lang ang kanyang hilingin, at kapag daw sinaktan niyang muli si Young Master ay papaslangan daw siya ng mga ito. Dagdag pang sabi ni Elder Go, na alam daw niyang ang master ng ating bida na si Old Initiator ay sadyang napaka-powerful, at kayang-kaya lang din raw siyang mapatay nito, subalit sa oras na mangyari yon ay tiyak na pagbabayaran rin daw ng Old Initiator ang lahat, at kapag daw napatay na rin ang matanda ay paniguradong wala na raw magiging laban pa itong ating bida, sa mga iba pang matitirang angkan ng Lee family.
Sabi pa rin nito na alang-alang raw sa master ng ating bida na si Old Initiator, ay hindi niya raw sasaktan ang ating bida basta papakawalan na rin niya agad ngayon si Young Master, at kapag naman daw hindi niya pera nito pinakawalan ay lagot raw talaga siya dito kay Elder Go, dahil papaslangan daw siya agad nito ng walang awa. At maya-maya nga lang ay sumulpot na rin si Old Initiator mula sa likuran ng ating bida, at agad itong humingi ng paumanhin sa kanya, dahil raw sa na-late siya ng dating. At ito naman ngang si Elder Go, ay biglang nagtaka kung bakit magalang si Old Initiator sa ating bida, kaya't naitanong rin nito kung bakit ginawa yun ng matanda gayong disciple lang daw naman nito ang ating bida, at bakit rin daw tinatawag nitong Mr. Immortal ang ating bida. Sambit naman nga ni Old Initiator na maliraw ng pag-aakala itong sina Elder Go, dahil ang ating bida raw ang talagang mas powerful, kaya nararapat lamang na tawagin niya ito ng may paggalang, dahil sa ang totoo ay siya talaga ang tagapaglingkod at hindi ang ating bida. Mariin namang sabi ni Elder Go, na wala na raw siyang pakialam kung ano ba talaga ang totoo, basta sabihin lang daw ni Old Initiator sa ating bida na pakawalan na si Young Master, dahil kung hindi ay tiyak na magkakagulo lang sila. Subalit may pang-asar pa naman ngang sumagot ang Old Initiator, at sinabi nitong sige lang daw gulo na kung gulo at kung kailan at saan raw ba gustong magsimula nitong si Elder Go. Ngunit maya-maya nga lang din ay inutusan na ng ating bida si Old Initiator, na sa likuran niya na lang daw muna ito dahil siya na lamang ang bahala. Kasunod ay tumingin siya ng pagkat-endi sa babae, at tinanong niya kung wala daw ba talaga itong balak na ibigay ang hinihingi niyang kapalit. Sambit naman nga nitong babae na kahit naman daw magbitiw siya ng pangako ngayon, ay hindi parent daw yun makakount at magiging mahalaga hanggang sa huli. Sabi naman ng ating bida sa babae, na ang kailangan niya lang naman daw ay ang mangako ito, at meron din daw siyang sariling paraan para siguraduhing matutupad ng mga ito hanggang dulo ang kanilang magiging pangako, sabay bigla rin siyang pasiga na nagtanong kung anong sagot ng babae kung yes daw ba or no. Kaya naman nga biglang nagulat ang babae at tila ba nape-pressure na rin ito habang nag-iisip ng kanyang sagot. Subalit yun nga maya-maya lang din ay nakapag-decide na rin ito, at tila ba medyo napipilitan siya at talagang ayaw niyang sabihin ang sagot niya na yes, ngunit alang-alang nga sa kapatid niya ay pumayag parent siya. At pagkasambit nga ng babae sa sagot niyang yes, ay agad rin namang sinipa ng malakas ng ating bida si Young Master, dahilan nga para mapatilapon ito ng malakas papunta sa harap ng kanyang kapatid. Kaya naman nga agad ring nag-utos ang babae sa iba pa nilang servant na kumuha raw din agad ngayon ng stretcher para kay Young Master. At bago nga sila tuluyang maghiwa-hiwalay ulit, ay sinabihan muna ng ating bida ang babae, na sana naman daw ay pakatandaan at tuparin nito ang lahat ng kanyang mga sinabi. At makalipas nga ang ilang sandali, ay makikita ang babae na tahimik lamang na nakatanaw sa paligid habang sumisinag ang liwanag ng buwan at mga bituin. Hanggang sa sundan nga ito at lapitan ni Elder Go, at sinabihang bakit hindi pa raw ito magpahinga gayong malalim na ang gabi, sambit naman ng babae na iniisip-isip parent daw niya na baka ang naging desisyon niya kanina ay magdulot lamang ng gulo sa kanilang angkan balang araw. Tugon naman ni Elder Go, na hindi na raw dapat pa yung alahanan ng babae sapagkat mabuti raw naman si Old Initiator at isa pa maging sila din daw naman ay gayon din. At sambit naman ngang muli ng babae na hindi raw naman si Old Initiator ang kanyang inaalala, kundi ang ating bida. Sabi naman nga ni Elder Go na wag na raw mag-isip pa ng sobra itong babae, sapagkat ang ating bida raw naman ay mukhang wala talagang kayang gawin, at kahit pa raw siya ay sobrang ginagalang ni Old Initiator ay marahil gawa lang daw yun na baka mas mataas ang kanyang status, at hindi ibig sabihin nun ay mas makapangyarihan na siya kesa sa Old Initiator. Sambit naman ngang muli ng babae na bakit raw ganun na iisa lang at pare-pareho ang natamong sugat ng mga servants. Maaari daw na ito'y nangangahulugan na napaslang ang lahat ng yun dahil sa isang shot lamang, kaya naman panigurado raw na hindi lang basta ordinaryong tao ang ating bida. Tugon rin naman ngang muli ni Elder Go, na chinek niya raw kanina ang sugat ng mga servant, at mukhang sanhi raw ito ng ilang uri ng hidden weapons na karaniwang nagagawa ng mga normal na tao, ngunit para daw naman sa tulad niyang malakas ay isa lamang iyong uri ng tricks. Sabay tanong pa ni Elder Go sa babae na kung dapat na raw ba niyang tuluyang paslangin ang ating bida, nang sa ganon ay hindi na raw ito mag-alala patungkol sa bagay na yon. Subalit agad rin namang sumagot ang babae na wag daw yung susubukang gawin ni Elder Go. Nang sumunod na araw, ay nagtungo na nga ang ating bida at si Old Initiator sa isang lugar na medyo madilim ang paligid, na meron ring makikitang katubigan kung saan ay tila ba may mga nagkikislapang liwanag rin agad na makikita kapag nagtungo rito.
At ang mga liwanag ngang ito ay nagmumula sa isang halamanan na ikinamangha nga nilang dalawa nang ito'y kanilang makita, at doon rin ay nakumpirma ng ating bida na ang tawag sa halaman na ito ay ice blue herb. Sinabi rin ng ating bida na sinasabi raw sa aklat ng Materia Medica, na ang halaman nga raw na ito ay kulay asul, na ang hugis ay tila ba parang isang arrow kung saan ay nakakapagbigay ito ng malamig na temperatura sa paligid, kaya naman ito ay talagang katangi tangi dahil na rin sa bibihira na ang ganitong uri ng herbs. At maya-maya nga lang rin, mula sa may bandang itaas ay merong nagtanong sa kanila, kung sino raw ba sila at kung ano ang ginagawa nila sa lugar na ito. Subalit dahil nga sa hindi agad sila nakasagot ay medyo nainas ang taong ito, at sinabing sagutin din daw nila agad ang katanungan. Kaya naman nga nagsalita na rin si Old Initiator, subalit hindi niya sinagot ang tanong ng lalaki, kundi tinanong niya rin ang mga ito ng mga katanungan na kagaya ng itinanong sa kanila kanina. Sambit naman nitong lalaki, nahula niya raw kaya nandirito sila Old Initiator ay para sa mga herbs, subalit sila raw ang unang nakahanap sa lugar na ito kaya nararapat lang daw na sa kanila mapunta ang mga herbs na yon. Dagdag pang sabi ng lalaki na mabuti pa raw na umalis na lang si Old Initiator at ang ating bida ngayon, habang good mood pa siya, dahil kapag raw naubos ang pasensya niya ay baka mapatay niya lang daw silang dalawa. Kinausap naman ni Old Initiator ang ating bida kung saan ay sinabi nitong, masyado na daw yatang nagiging bastos at marahas ang lalaking iyon kaya naman mabuti pa raw siguro ay turuan niya ng leksyon ang mga ito, tugon naman ng ating bida na hindi na raw naman yun kailangan pang gawin ng matanda, dahil nandirito na rin daw naman ang iba pa. At yun na nga makikitang nagsidatingan na nga rin itong sina Elder Go kasama ng kanilang mga tauhan. Kung saan nga ay talagang may pagkaseryoso ang mga ito habang naglalakad papalapit sa kanila. At maya-maya nga nang makalapit na ang babae, ay agad itong nagbigay galang sa ating bida at pagkatapos ay sinabi rin nito, na kung maaari daw sana ay hayaan silang makadaan sapagkat kailangan niya lang daw talaga na mahanap at makuha ang spiritual herbs para sa ama niyang may karamdaman, subalit hindi na nga lang nagsalita pa ang ating bida. Hanggang sa ang dalawang lalaking ang nasa taas kanina, ay bigla na rin lamang bumaba habang tinatawag si Elder Go, kung saan nga ay tinawag ang mga ito ni Elder Gu na double mantises, sabay sinabi na sana raw ay tuparin ng dalawang ito ang kanilang mga sinabi. Sambit naman nga ng lalaking ito, na ano raw ba ang nais ni Elder Gu na gawin nila total na bayaran na naman daw sila nito, tugon nga ni Elder Gu na kaya raw siya naririto ay para malaman kung ano ang bagay na nakapaloob sa lawa, kaya naman ay kinakailangan niya rin daw talaga ng tulong mula sa mga ito. At ito naman ngang si Old Initiator, ay labis rin ang pagkagulat dahil raw maging itong double mantises ay nagawa ring hingan ng tulong ng Lee family, kaya naman nga itong ating bida ay napatanong kay Old Initiator kung ano naman daw ba ang big deal tungkol sa bagay na yon, ganun daw ba talaga kahalaga ang double mantises na yon. Sabi naman nga ni Old Initiator, na ayon raw sa kanyang narinig ang dalawang iyon ay mga masters pagdating sa paggamit ng giant scythes, kaya naman daw binansagan ang dalawang yun ng mga tao na double mantises. Sinasabi rin daw na ang dalawang yun ay nakagawa ng maraming uri ng krimen, kaya naman ang Imperial Court ay nagpadala ng mga tulad nitong masters ng hindi lang basta 2 beses, kung saan ay umabot rin sa punto na nag-offer na rin sila sa mga ito ng malaking pabuya para lang mahuli nila ang mga ito, subalit ni isa sa kanilang plano ay hindi man lang nagtagumpay. Sabi pa ni Old Initiator na minsan na rin daw plinano ng Imperial Court, ng isang malaking hukbo para paslangin ang mga ito, subalit nagawa pa rin daw makatakas at makalayo ng double mantises na ito, kaya naman nga hindi niya rin talaga inaasahan na makikita niya ngayon ang mga ito. Sambit naman ng ating bida na okay gets niya na raw, na ang Lee family ay nagbayad ng malaki sa mga ito, para lang makatulong nila sa pagkuha ng herbs, kaya naman ang gagawin daw nila ay hintayin na muna kung anong mangyayari sa mga ito mamaya, bago sila magdesisyon na kumilos. Lipat tayo sa dalawang ito, kung saan ay sinabi ng lalaking mantises kay Elder Gu na mukha raw namang hindi nito kasamahan ang ating bida at si Old Initiator, kaya baka raw gusto nito na paslangin na niya sila ngayon din. Sumagot naman si Elder Gu na wag na lang daw pansinin ng double mantises sina Old Initiator, bagkus ay magsimula na lang daw sila sa gagawin nilang plano ngayon. Kaya naman nga inutusan na rin ng mga ito ang mga servant para kunin ang baboy na siyang gagamitin nila ngayon. At nang milapag nga ng mga ito ang baboy, ay agad din nila itong pinaslang, sabay pinaagos ang dugo nito papunta sa lawa. Kaya naman nga ang kulay asul na tubig ay unti-unti na ring naging kulay pula, dulot ng dugo na umagos rito. Hanggang sa maya-maya nga lang din, ay maririnig na merong gumagalaw at tumutunog mula sa ilalim ng tubig.
Hanggang sa bigla na nga lamang ding merong lumitaw mula rito na isang malaking ahas na tinatawag na python, kung saan ay ito ang nabanggit nung minsan ni Old Initiator sa ating bida. Kaya naman nga laking gulat ng lahat ng naririto, kung saan nga ay sinabi ni Old Initiator na mukhang mas lalo pa raw lumaki ang python na ito. Ang ginawa naman nga ng mga servant na ito, ay naghanda ng isang uri ng malaking sandata na parang pana upang gamiting pang-atake sa malaking ahas. Na mabilisan nga rin agad nilang pinakawalan, hanggang sa mapatama ito sa katawan ng python, subalit dahil nga sa matigas ang balat ng ahas ay sandali lang na tumusok ang pana, at naalis rin ito kaagad. Kaya naman nga itong sina Elder Gu ay labis rin ang pagkagulat, habang sinasabi pa na ano na daw kayang uri ng monster ito, sapagkat di man lang daw ito tinablan ng kanilang inihandang sandata na panlaban. At maya-maya nga lang din ay gumapang na ang python papalapit sa mga servants, kung saan nga ang mga naabutan nito ay agad rin itong sinakmal at walang awang nilumod at kinain. At ang iba namang mga servant na ito, ay todo sa pagtakbo para makalayo, subalit nagawa pa rin silang maabutin ng malaking ahas, dahilan nga para atakehin din sila nito ng mabilisan. Hanggang sa maya-maya nga rin, ay makikitang unti-unti nang napapalapit sa babae ang ahas, kaya naman di na rin ito malaman pa kung ano ang kanyang gagawin dahil sa pagkashock niya at pagkakatakot. At nang malapit na nga talaga ang ahas sa babae, ay agad na rin naman itong nahikit ni Elder Go kaya't siya ay nakaligtas mula sa ahas. Ang double mantises naman na ito ay agad na ring umatake sa python, kung saan nga ay ginamit rin nila ang kanilang mga sandata para ito'y kalabanan, subalit makikitang ang baliwala pa rin sa ahas na ito kahit na anong sandata ang gamitin sa kanya. At nang biglang ang gumalaw ng pagkatendi itong ahas, ay naging dahilan iyon para nga mahulog ang isang mantises sa may tubig, habang itong isa naman ay napatilapon rin tulad ng nangyari sa kanyang kasama. Kasunod nga nun ay nagpasya na rin itong si Elder Go, na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kung saan nga ay makikitang talagang nais niya ng atakehin at kalabanan ang ahas. Matapos niyang may handa ng mabuti ang kanyang puwersa, kasunod niyang ginawa ay nilagay niya ang kanyang mga kamay sa tubig, dahilan nga para unti-unting tumigas ang tubig hanggang sa dumaloy ito sa buong lawa papunta sa python, kaya naman nga ay unti-unti na ring nagyayelo ang paligid ng katawan nito. At dahil nga rito ay sinamantala na ng double mantises ang pagkakataon, kaya naman ay muli nilang inatake ang ahas, at buong lakas nila itong hinagupit ng kanilang mga sandata. At dahil nga sa tinablan na siguro kahit kaunti ang ahas, ay makikitang nasasaktan na rin ito. Kung saan nga sa kabilang bandang ito, ay makikita ang pagkamangha ni Old Initiator, sapagkat napaka-powerful daw talaga ng double mantises dahil nagawa raw ng mga ito na ma-breakthrough ang pag-atake ng ahas. At maya-maya nga lang din ay makikitang pilit na gumagalaw ang ahas, kaya naman ay agad na rin itong nagawang mabasak ang mga yelong nakabalot sa kanya, dahilan nga rin para mapatingin ng mariin si Elder Go. Abangan sa next video natin kung ano pa nga ba ang mga nakaka-excite na mangyayari. Magtatagumpay nga ba sila na mapaslang ang malaking ahas? Pakatutukutan nyo lamang po ito dito sa ating YouTube channel na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo rin po ang ating episode ngayon, ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. Please don't forget to share and subscribe na rin po para sa lahat ng mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel. Syempre wag nyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo ngayon sa inyong panonood mga idol. Thank you po.